Pinilit nilakasan ni Eliza ang loob para magawang labanan ng malakas na aura ng binata. Sinuri niya kung saan ang nasugat ang kamay nito, hanggang sa dumating si Jane, dala ang kit. Pagkababa ng kit, agad niyang ginamot si Nylon. Napansin niya na nakatitig to sa mukha niya, pero hindi niya pinansin. Nang matapos siya, tumayo si Eliza at nagutos na alisin na ni Jane ang kit. Pagkaalis ni Jane, umupo si Eliza sa sofa na katapat niya. Narinig ko kung paano naging mahirap ang buhay mo dito. Biglang nagsalita si Prince Nylon. Sabihin mo sa akin kung anong nalaman mo tungkol sa akin. Tanong ni Eliza. Yung Michael Aliman ang naglayo sa'yo dito at pagbalik mo, parehong hindi na maalala ni Tyrone Aliman at ng mga anak mo kung sino ka sa kanila, he said. At talagang nag-research ka tungkol sa akin? Wika ni Eliza. Makikipagkita ako sa iyong ama bukas para talakayin ng tungkol sa mga bagay na may kinalaman sa negosyo pagkatapos nito ay aalis ako. Sabi ni Prince Nylon, so binalak mo na ba na magstay dito? Tanong ni Eliza. Oo, yun ay kung okay lang sa'yo, Eliza. Sige na lang, sana ma-accommodate mo ko sa pananatili ko dito, sabi niya at dagdag pa. Napakalaki ng mansyon na ito. Kaya nito mag-accommodate ng mahigit 20 tao. Baka pwedeng mabigyan mo ko ng isa sa mga kwarto dito. Hindi inaasahan ni Eliza ang ganong kahilingan. Bahagyang nakasimangot siya at sinabing, dalawang nasa tamang edad na magkasalungat ang kasariang nakatira sa isang bubong. Hindi yata itong gusto kong gawin. Naintindihan ko na estranghero pa rin ako sa'yo. Pero magtiwala ka lang, hindi kita sasaktan. Wish lang na isang prinsipe na manatili dito sa tabi mo, he said. Bakit naman kita i-accommodate? Dahil nakatanggap ka ng bala para sa akin? Tanong ni Eliza. Hindi naman. Malaya kang tumanggi pero kung papayagan mo akong manatili dito, makakatulong ako sa kung ano ang paraan, he said. Sa anong mga paraan mo ko matutulungan? Gustong malaman ni Eliza kung anong mga paraan ang maitutulong niya, lalo na sa kanya. Makakatulong ako para maibalik ang mga anak mo, sabi ni Prince Nylon. At ano naman ang naiisip mo na hindi sila babalikan ni Tyrone at ng asawa niya pagkatapos mong umalis? Ang tanging paraan para mabawi ang mga anak ko at si Tyrone ay mabawi nilang kanilang memorya at pakaramdam kong napaka-imposible na. Ang pagkuha ng mga bata sa kanila ay isang pansamantalang solusyon lamang. May kilala akong isang matandang manggagamot sa aming kaharian na pwedeng gamitin ang kanyang mga lumang pamamaraan ng pagpapagaling sa mga tao para matulungan ang iyong mga anak at si Tyrone na mabawi ang kanilang alaara, pero ang downside nito ay hindi siya pwedeng pumunta dito. Sabi niya, pero makakatulong ba talaga siya sa mga tao para mabawi ang kanilang memorya? Tanong ni Eliza. Oo, kaya niya at saksi mismo ako sa mga nagpagaling niya. In fact, pwede kang mag-browse sa Google tungkol sa lumang pantas. Sabi niya. Inilabas ni Eliza ang cellphone niya at pumunta sa Google website. Anong keyword ang dapat kong i-type sa search box? Hanapin mo lang ang East Hill, pinakamatandang manggagamot. Tugon niya. Hinanap ni Eliza ang eksaktong mga keyword at ang unang resultang nakita ni Eliza isang bio ng lalaki at ilang mga reviews mula sa iba't ibang tao. She clicked on the website in the top search result and started reading about the old sage. After a couple of minutes, he confirmed in the reviews of people that he is such a good healer. Ang nakakamangha, hindi niya ginagamit ang makabagong pamamaraan sa paggagamot sa mga tao. Ginagamit niya mga lumang pamamaraan para pagalingin ng mga tao. Parang gusto ko siyang subukan, pero paano ko madadalang mga anak ko? Tanong ni Eliza. Sobrang desperado siya sa pagtulong sa kanyang mga anak na mabawi ang kanyang alaala. Kung gagana to sa kanyang mga anak, pwede niyang sabihin kay Tyrone na lumapit para gumaling at mabawi ang kanyang alaala, pero sa kabilang banda, takot siyang pumunta sa ibang lugar. Ngayon niya lang nakilala si Prince Nylon, bagamat nakatanggap to ng bala para sa kanya, pero sapat na ba ang dahilan na yon kung bakit niya ito susundan sa kanyang bansa at magtiwala? Ang ibig mo bang sabihin para isama mo ko sa bansa mo, dapat kitang hayaang manatili dito ng 7 araw? Tanong ni Eliza. Hindi naman sa ganun, Eliza. Tumayo si Prince Nylon at sinabing, Eliza, kung ayaw mo ko nandito, ayos lang. Kung gusto mo akong sundan sa bansa ko sa susunod, na 6 na araw, then good. Kung hindi mo ko pinagkakatiwalaan ng sapat, okay lang din. Hindi kita pipilitin. It's nice meeting you,
sabi nito at inunat ang kamay niya papunta sa kanya. Napabuntong hininga si Eliza at tumayo. Tinanggap niyang kanyang handshake at pinagmasdan ng habang palabas to. Nanatiling nakatayo si Eliza at iniisip pa rin ang sinabi nito. Habang nasa isip niya, nakita niya si Jane mula sa malayo at lumapit sa kanya. Eliza, handa ng pagkain, sabi niya at parehong umupo ang dalawang babae sa kainan. Napansin ni Jane na tila wala sa sarili si Eliza kaya nagtanong siya. Eliza, si Prince Nylon pa bang iniisip mo? Hindi, iniisip ko yung sinabi niya, sabi ni Eliza at pinaliwanag ang lahat ng sinabi ni Prince Nylon bago pa man siya makapagtanong. Natigilan si Jane. Napakayaman niya, sigurado ako makakapag-lodge siya sa hotel na 1 taon kahit na gusto niya. Bakit niya gustong i-accommodate mo siya? Sa totoo lang, hindi ko rin alam, Jane. It's strange, and although the search result about the old healer seems legit, can I really follow someone I know for less than 8 hours in his country in 6 days time? Paano kung kabaligtaran pala siya ng pagkatao niya, tulad ni Michael? Tanong ni Eliza. Hindi lahat ng tao ay magiging katulad ni Michael. Bagaman, wala pa ako naririnig na balita tungkol sa whereabout ni Michael hanggang ngayon, Jane said. Napabuntong hininga si Eliza at nagsimulang kumain. Sinabi ni Ismael na si Prince Nylon isang mabuting tao pero si Ismael ay humusga lamang batay sa kung anong sinasabi ng mga tao tungkol sa kanya o kung anong nabasa niya tungkol sa kanya. Daw gusto kong mabawi ng mga anak kong memorya nila, iniisip ko pa rin na sobrang risk. Sabi ni Eliza. Eliza, kain na muna tayo, then we will think about this. Sinisigurado ko na hindi tayo gagawa ng desisyong ikakapahamak natin, Jane said. Pinilit ni Eliza ang ibaglit ang iniisip at nagpatuloy sa pagkain. Pagkatapos nilang kumain, pumunta si Jane sa kusina dalang mga walang laman ng pinggan na ginamit nila sa pagkain habang nakatayo si Eliza mula sa upuan. Habang naglalakad siya papunta sa kanyang silid, nagtataka siya kung bakit ayaw siyang kausapin ni Tyrone. Nang umaga kinabukasan, isang katok sa pinto ang napagising kay Eliza. Naglakad siya papunta sa kwarto ni Jane at nakita niyang tulog na tulog ito at hindi nagising sa kabila ng katok. Nahulaan ni Eliza na siguro napuyat si Jane kakatrabaho. Lumapit si Eliza sa pinto at sa pagbukas nito, nakita niya si Tyrone. Hi, maikling bati niya. Hey, sabi ni Tyrone at namayaning katahimikan sa kanilang dalawa. Ni isa sa kanila hindi nagsalita. Gusto mo bang pumasok sa loob? Tanong ni Eliza. Hindi. Iniisip ni Eliza kung pakay niya sa pagpunta rito. Nalulungkot ako na kinailangan kang saktan ng lolo ko. Masakit talaga sa akin ang ginawa niya. Sabi ni Tyrone. Okay lang, nahanap mo na ba si Michael? Walang nakakaalam kung nasan siya. I need you to follow me somewhere. Sabi ni Tyrone na tinignan ni Eliza ang casual wear na suot niya. Hindi pa nga siya naliligo. Sige na, magbihis ka na. Hihintayin kita sa kotse ko, sabi ni Tyrone. Bakit ayaw mong pumasok? Pwede ka na maghintay sa loob. Mungkahi ni Eliza. Wala lang. Tumalikod si Tyrone at pumunta sa kanyang sasakyan. Nagtataka si Eliza kung bakit kakaibang kilos niya. Pumasok siya sa loob at mabilis na naligo tapos mabilis siyang nagbihis. Pagkatapos ay naglakad siya papunta sa kwarto ni Jane at ilang beses siyang tinawagan. Pero hindi ito tumugon. Pagkatapos ay nag-iwan siya ng note. Lumabas ako kasama si Tyrone at nilagay ito sa tabi niya. Pagkatapos lumabas na siya. Nang makarating siya sa kinaroroonan ng kotse ni Tyrone, bumukas ang pinto ng driver's seat at pumasok siya. Hindi siya nagawang sulyapan ni Tyrone, bagkus ay tahimik na nagmamaneho. Ayaw mo kong kausapin kahapon. Pwede ko bang malaman kung bakit? Tanong ni Eliza habang nakatingin sa side profile niya. Hindi naman. Ayaw mo bang sabihin sa akin kung bakit ayaw mo kong kausapin? Naisip mo man lang ba na buhay pa ako sa kabila na nangyari? Wika ni Eliza sa malamig niyang tono. Pero hindi nagsalita si Tyrone bagkus ay patuloy na nagmamaneho. Napabuntong hininga si Eliza. Ewan ko ba kung saan mo ko dadalhin? Tahimik pa rin si Tyrone at hindi nagtagal ay nakarating sila sa isang tulay na nagdurugtong sa isa sa mga ilog sa North Hill. May nakaparadang isang lorry habang pinarada ni Tyrone ang kanyang sasakyan sa harap nito. Bumaba ka na, sabi ni Tyrone. Bumaba na rin si Eliza. May kabang naramdaman si Eliza at hindi niya maiwasang magtaka kung anong ginagawa nila dito. Pumalakpak si Tyrone bilang hudyat at dalawang matangkad na lalaking tumalon pababa mula sa mga upuan sa harap ng lorry at lumapit para buksan ang nakalak na pinto sa likod ng lorry at nilabas ang isang matandang lalaki nakatali sa kamay at binti.
Matagal bago nakilala ni Eliza matandang si Lord Joaquin. Si Lord Joaquin ay pinaupo sa gilid ng tulay na nakapatong sa mga bakal na nagbarikada sa tulay. Nakasealed ang bibig niya gamit ang tape kaya hindi siya makagawa ng kahit na anong ingay. Umatras ang dalawa habang si Tyrone ay naglakad patungo kay Lord Joaquin at galit na tinanggal ang tape sa bibig nito. Akala mo ba Diyos ka? Dahil lang sa ikaw ang clan master. Akala mo kaya mo saktan na sino mang gusto mo? Tanong ni Tyrone. Tyrone, alam ko may anger issues ka pero huwag kang kumilos ng ganito. Pwede tayong mag-usap ng maayos, sabi ni Lord Joaquin. Mag-usap ng maayos? Kung ako lang ang nasaktan mo, patatawarin kita pero sinampal mo siya. Turo ni Tyrone kay Eliza. Alam mo ba kung gaano ako nasasaktan dahil sa pananakit mo sa kanya? Nasabi ko nga sa'yo kaya ako sirain ang buong bangka ng pamilya Aliman. Dahil sa kanya pero hindi ka naniniwala sa akin. Nasaan na ngayon ang mga sundalo ng pamilya Aliman? Tanong ni Tyrone. Pasensya na. Lolo mo pa rin ako. Hindi mo ko kayang saktan anak. Sabi ni Lord Joaquin. Natatakot siya sa gagawin sa kanya ni Tyrone. Lumingon si Tyrone kay Eliza at sinabing, sinampal ka ng lalaking ito hanggang sa tumugo anong parusang nararapat sa kanya. Umiling si Eliza. Hindi niya matiis ang isang matandang lalaking pinaparusahan. Hindi niya alam ang sasabihin. Inutusan ni Tyrone ang mga lalaki. Itapon siya sa ilog. Tyrone, sumigaw si Lord Joaquin. Nakikiusap ako sa'yo, huwag mo sana itong gawin. Binuhat ng dalawang lalaki si Lord Joaquin. Nang sabay-sabay at gusto siyang ihagi sa ilog nang biglang sumigaw si Eliza. Tumigil ka! Tumigil ang mga lalaki sa utos nito pero ang katawan ni Lord Joaquin ay nasa tulay na. At tanging ang kanyang mga kamay lamang ang hinahawakan ng dalawang lalaki. Sakaling bitawan nilang kanyang dalawang kamay, diretso siya sa pagbagsak sa ilog. Galit na tinignan ni Tyrone si Eliza at nagtanong, What? Huwag mo siyang itapon sa ilog please. Pakiusap niya. Please. Gusto mo ba siyang pakawalan na lang sa kabila ng ginawa niya sa'yo, Eliza? Tanong ni Tyrone. Lumapit si Eliza kay Lord Joaquin na nasa kalagitnaan ng kamatayan at buhay at tinanong siya, Nasaan si Michael? Mas gugustuhin niyang mamatay kaysa sabihin kung nasaan si Michael. Sigurado akong alam niya kung nasaan si Michael, sabi ni Tyrone. Naisip na niya na ang pagtatanong kay Lord Joaquin kung nasaan si Michael ay hindi magbubunga ng anumang resulta. Sumusumpa ako, I swear with my life na hindi ko alam kung nasaan siya, sabi ni Lord Joaquin. Please, sabi mo sa kanya na huwag niya akong saktan. Please, pangako, makakabayad ako sa anumang tulong na pagdating ng araw. Tumalikod si Eliza sa kanya at nag-gesture na kausapin si Tyrone ng pribado. Naglakad sina Tyrone at Eliza papunta sa barikada na katapat ng dalawang bantay ni Lord Joaquin. Hindi mo pwedeng patayin ang lolo mo dahil lang sa sampal niya sa akin. Alam kong nasaktan ka pero wala bang ibang mas mababang parusa? Tanong ni Eliza at dinagdag pa. Ano ang sasabihin ng mga clan members kung malaman nilang ikaw ang pumatay sa lolo mo? Ang clan master. Wala akong pakialam sa sasabihin ng sino man. Kung hindi ko pinakita sa angkan kung anong magagawa ko para maprotektahan ang mga taong mahal ko, hindi sila titigil na atakihin ako, Tyrone said. Mag-isip ka na lang ng iba, pakiusap lang. Huwag mo siyang itapon sa ilog, sabi ni Eliza. Please, tinignan siya ni Tyrone at sinabing, You don't understand why I have to throw him in the river. Hinawakan ni Tyrone ang kamay nito at sinamahan siya sa paglalakad papunta sa kotse. Matapos siyang paupuin sa upuan sa tabi ng driver's seat, inutusan niyang pangalawang lalaking ihatid si Eliza pa uwi. Bago pa man makapagprotesta si Eliza, nakarating ng pangalawang gwardiya sa driver's seat at inihatid na niya si Eliza pa uwi. Galit si Eliza sa mayabang na ugali ni Tyrone. Papatayin ba niya eventually ang matandang yon? Anong klaseng lalaki hindi marunong makinig sa payo niya? Eliza was angry with Tyrone because he took out her phone and blocked her number. Ilang minuto pa lang para makarating sa mansyon ni Eliza, tumigil ang paggalaw ng sasakyan. Bumaba ang guard na nagmamaneho at napansin niya naging flat ang dalawang gulong. Mukhang tumama ang gulong sa harap ng isang pako. Kailangan kong palitan ito. Sabi ng gwardiya at bumaba si Eliza mula sa kotse. Then do it. There are no tires here. I have to go and get them. Hintayin mo na lang sa loob ng kotse. Babalik na ako kagad. Sabi ng guard at tumangulang si Eliza. Nang mawalan ng guard, nagpasya si Eliza na mag-taxi pa uwi. Habang naghihintay siya ng taxi, isang itim na Maybach ang tumigil sa kanyang harap at habang nagtataka siya kung sinong nasa loob ng kotse, bumaba ang tinted window at nakita niya si Prince Nylon Trevor.
na nakasuot ng puting turban at isang puting long sleeve lace. Natuwa siya sa mode of dressing nito kaya natagpuan niya sariling nakangiti. Eliza, pasok ka na. Nakangiting gesture niya at binuksan ni Eliza ang pinto at pumasok. Magandang umaga, Prince Nylon, bati ni Eliza. Magandang umaga. Ano mang ginagawa ng isang magandang babaeng tulad mo na nag-iisa sa kalye? Tanong ni Prince Nylon at dinagdag pa. Pwede ba tayong mag-skate together? Mag-skating? Yeah. Binagalan ni Prince Nylon ang galaw ng kotse ng ilang segundo lang sila papunta sa bahay ni Eliza at sinabing, ang mansyon na ito sa tabi ng bahay mo ay akin na ngayon. Doon ako mananatili sa susunod na 5 araw. Pwede na tayong mag-skate magkasama. If it's not your thing, it's boring to stay there alone, you know? Eliza laughed. Hindi ko rin alam kung paano mag-skate. Kung gayon, tuturing kong isang karangalan na magturo sa'yo. Sabi niya at tumingin kay Eliza na may maliwanag ng ngiti. Shall I drive you into my mansion and let's have fun? When she saw that this mansion is right next to him, and Saturday was the day he didn't have to go to work, he agreed to nod. Hooray! Mapaglarong nagdiwang si Prince Nylon at nag-drive papasok ng kanyang mansyon. Pagdating nila sa mansyon, bumaba ang dalang mula sa magkaibang panig ng kotse. Dapat hinintay mo na lang na buksan kong pinto para sa'yo, sabi ni Prince Nylon. Hindi na kailangan yan, ngiti ni Eliza. Gusto mo bang uminom na muna tayo ng mag-skate? Tanong niya. Okay, teka, sabi ni Prince Nylon at pumasok. Bumalik siya. Nakasuot ng mahigpit na fit na pantalon at polo. Hawak niyang mga skates. Can't skate with lace, he mumbled as he spoke. True, he put the skates on his legs and roller skated a distance away, then he skated back. Eliza watched him adorably as he did so. Ngayon kailangan mong isuot ito. Tinuro niya iba pang skate boot sa lupa. Paano kung mahulog ako? Nag-aalala na tanong ni Eliza. Yumuko at tinulungan siyang magsuot ng skates habang si Eliza naman ay nakasandal. Ang dalawang kamay nito sa balikat nito. Dahan-dahan siyang tumayo hanggang sa pareho silang nakatayo sa harap ng bawat isa. Seryosong nahirapan si Eliza tumayo pa rin dahil hindi siya magaling mag-skating. Hawakan mo lang ang kamay ko. Kaya mo to. Paniniguro niya tinawakan ni Eliza ang kamay niya. Sinimulan niya mag-skate sa kanya habang patuloy na nahirapan si Eliza hindi mahulog. Sa kalaunan, nabigo siya at nadulas ang kanyang binti pero mabilis siyang binuhat nito. Napabuntong hininga si Eliza. Kung gano'n ang kanyang pagbagsak, malala siyang nasasaktan. Tinignan ni Eliza ang cute niyang mukha at mahina niyang sinabi. Salamat. Mumitito at binuhat daw sa loob ng kanyang sala. Dahan-dahan niya itong nilagay sa sofa at saka hinubad ang skate sa kanyang mga binti. Nakatanggap ng tawag si Eliza sa sandaling iyon at nang makita ang si Jane iyon, sinagot niya to. Jane, hindi ka kasama ni Tyrone. Nasaan ka? Tanong ni Jane. Nagtataka si Eliza kung paano nalaman ni Jane na hindi siya kasama ni Tyrone. Kasama ko si Prince Nylon. Huwag kang mag-alala, uuwi ako kagad. Okay, ako nang gagawa ng breakfast mo, sabi nito at idinagdag. Eliza, ingat ka. Sige, sabi ni Eliza at binabang tawag. Do you want to take anything else? He asked. No, okay lang, salamat. Pinag-cross ni Prince Nylon ang kanyang legs at sinabing, nakapag-desisyon ka na bang sumunod sa bansa ko para ma-arrange ko ng pagkuha sa mga bata kasama ka? Hindi pa, sagot ni Eliza. Kailangan mo magdesisyon, Eliza. Mas mabilis, mas maganda. Alam mo, Eliza, ang pagkuha ng mga bata palayo kay Tyrone ay napakahirap. Kailangan ko magkaroon ng tamang plano bago ko makuha ang mga bata sa kanya, Prince Nylon said. Alam ko naman yon. Sabi ni Eliza at napabuntong hininga, bigla siyang tumayo at sinabing, kailangan kong umalis. Bakit? May nasabi ba akong mali? Tanong ni Prince Nylon at napatayo. Hindi, masyado lang ako maraming iniisip. Napabuntong hininga at tumingin sa kanya. Hinawakan ni Prince Nylon ang kanyang braso niya at sinabing, alam kong marami ka ng pinagdaan ng hirap at sakit, pero gusto ko lang malaman mong hindi lahat ng lalaki pare-pareho. Gusto ko lang maging masaya ka. Pero bakit nga ba? Bakit mo ko pinoprotektahan? Bakit mo naman ako gusto maging masaya? Kailangang may dahilan sa likod nito, wika ni Eliza. Prince Trevor sigh. Attractive ka para sa akin, mabilis niyang dinagdag, pero hindi ibig sabihin na gusto kong magsimula tayo ng relasyon. Hindi kita basta-bastang masusundan sa isang bansa. Kailangan mong maunawaan ito, sabi ni Eliza. Maliit lang ang distansya sa pagitan nilang dalawa. Okay, bibigyan kita ng oras para makapagdesisyon. Pero respeto kung ano man ang magiging resulta ng desisyon mo. Nag-aalala lang ako, sabi ni Prince Nylon. Naintindihan ko, bye. Sabi ni Eliza tumalikod sa lumabas ng mansyon.
Pagpasok niya sa kanyang mansyon, nakita niya kaagad ang sports car ni Tyron sa compound. Nandito na si Tyron, bulong niya sa sarili at nagsimulang maglakad papunta sa kanya. Bumaba si Tyron mula sa kotse, tinintay siya hanggang sa maunahan siya nito. Nagkikita ba kayo ni Prince Nylon? Oo, anong problema doon? Tanong ni Eliza. Nahulaan niya na malamang na sinabi ni Jane ang kinaroonan niya. Ang dami mo ng problema. Gusto mo bang dagdagan pa? Tanong ni Tyron. Sino bang may problema? Galit pa rin si Eliza dahil pinilit siyang ipahatid ni Tyron palayo sa tulay na kinaroroonan nila. Nasaan ang lolo mo? Pinatay mo na ba siya ha, Tyron? Ano kayong magiging desisyon ni Eliza? Papayag kaya siyang itakas sa mga anak niya at isama kay Prince Nylon para magamot at maibalik ang nawala nilang alaala? At ano na nga kayang ginawa ni Tyron sa kanyang lolo? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.